Welcome sa episode 3 natin ng The Fat Loss Blueprint Podcast. So yung pinag-usapan natin last time kung ano ba yung calories? Ano ba yung ibig sabihin ng calorie maintenance, calorie surplus, at calorie deficit? So ngayon guys, alam nyo na yung ibig sabihin ng mga bagay na yon. And kung bago ka pa lang sa video na to, first time mo pa lang to mapanood, I suggest na panoorin mo yung podcast 1 at podcast 2 and so on and so forth. Kasi para mas maintindihan mo yung mga sinasabi ko dito. Kasi dinesign ko itong podcast natin guys nang magkakasunod sila. Meaning kailangan mong panoorin from 1, 2, 3, 4, 5. So ganoon ko siya dinesign. So balik na tayo. Guys, bago tayo magsimula, disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko dito ay pang general education lang. And kung meron kang medical conditions, better na mag-ask ka sa mga professionals natin. Ang goal ko dito, tuturuan ko kayo kung paano nga ba gumagana yung calorie deficit. Okay, mag-proceed na tayo. Paano ba namin coach malalaman yung calories na kailangan ng katawan namin para pumayat kami? First is, kailangan muna nating malaman yung maintenance natin. Yan. Yung maintenance natin, sabi ko nga sa kabilang video, ito yung calories na kakainin ng isang tao para hindi siya pumayat at hindi siya tumaba. Meaning, stagnant lang yung weight niya, hindi gagalaw. So ngayon, aalamin muna natin yung maintenance. So, dito na makakatulong guys yung mga free calorie calculator sa Google or sa internet. Isa sa mga pinagkakatiwalaan kong website guys is itong calorie calculator. Ayan siya. So i-search nyo na lang guys yung website. So ipa-flash ko dito sa may screen yung link. So i-copy paste nyo na lang siya. Gusto ko sana guys no, na habang fina-follow nyo yung instruction na to, nanonood kayo dito at meron kayong hawak na extra na cellphone at yun yung gagamitin yung pang-follow ng instruction dito sa video na to. Guys, pag nakapunta na kayo dito sa may website na to, is i-fill up nyo na yung mga information dyan, yung age ninyo. Gagamitin kong example is yung sa akin. So ako ay 25. Yan, 25. Tapos, 5'3 ang height ko. 5, tapos 5'3. Yan. Tapos yung weight ko in pounds is 121. Yan. Tapos dito sa may activity level, ito yung kung gaano or kung ilang beses kayong mag-exercise sa isang week. Okay. So ang napili ko ay 4 to 5 times. Yan. 4 to 5 times. To. 4 to 5 times. Then make sure na nakalagay yan guys sa female or male. So naka-male ako. Yan. And then kapag okay na, check nyo ng maigi. Tapos calculate nyo na. Ngayon, ito na yung nagpakitang results doon sa calculator na ginawa ninyo. So kung makikita nyo guys, ito yung maintain weight. Ibig sabihin, ito yung calorie maintenance number nyo na which is 2,093 calories. So alam nyo na yung calorie maintenance. Ito yung calorie maintenance ko for example. Ngayon, lalagyan natin dito. Yung maintenance ko ay yan, 2093. Ang goal ko ay weight loss, mag-fat loss, magbawas ng taba. So ang gagawin natin ngayon ay magbabawas tayo ng calories. So sa fitness world guys, ang pinakasikat na ginagamit nila ay magbabawas ng 200 to 500 calories. So ayan, ito yung kailangan na ibawas. So ito yung range na pwede nyong sundan.
So, for example, dito na yung maintenance minus ang napili ko 500. 500 equals 1,593. So, ito na ngayon, 1,593. So, ito na ngayon guys, yung calorie deficit numbers ko na na-calculate ko. Calorie deficit. Hindi. Ngayon guys, ito yung numbers na kakainin ko araw-araw para magbawas ako ng taba or timbang sa katawan ko. So gets nyo na guys, yung calorie deficit na numbers na kailangan ng isang tao para siya ay pumayat or magtunaw ng taba. Ngayon guys, burahin na natin to since na alam nyo na. Yan, burahin na natin yan. Yan. Yun, okay. Yan, burahin to. Okay. So, iiwan natin to. Ngayon, paano naman natin malalaman yung kailangan na protina ng katawan natin? Guys, 'di ba nabanggit ko sa inyo last time na mahalaga kapag nagwe-weight training ang isang tao, kapag nagbi-build siya ng muscles. Kasi kapag nag-build ng muscles ang isang tao, ay nagiging triple calorie burning machine yung katawan niya. Nagbe-burn siya during ng weight training niya, na which is yun yung isang oras, nagbe-burn siya ng 250 calories. At yung pangalawa is yung after-burn effect, the which is magbe-burn pa rin siya ng extra calories kahit na wala na siyang ginagawa. So nangyayari yon kasi nai-stress yung katawan, ngayon nagre-require yung katawan mo na mas mag-burn pa ng mas maraming calories para mag-recover yung katawan mo. And pangatlo, yung pang long term na, yung magbi-build ka na ng muscles. So kapag nag-build ka na ng muscles, ngayon, mas nagiging 24/7 calorie burning machine ngayon yung katawan mo. Kumbaga, mas tinutulungan ka pa nito na mas magsunog ng calories kahit na wala kang ginagawa 24/7. So yun yung kahalagahan kung bakit kailangan ng weight training or magkaroon ng muscle sa katawan. Ngayon guys, aalamin natin ngayon kung ilan ba yung protein na kailangan mo para mag-build ka ng muscles. Yung protein kasi nakakatulong yan guys para mag-build ka ng muscles at ma-preserve yung mga muscles natin sa katawan. So guys, eto na yung karaniwang ginagamit na range ng mga tao sa fitness world kung paano ba nila kina-calculate yung sarili nilang protein intake. So, 0.7 grams to 0.8 per pound ng body weight mo, ng timbang mo. So, ngayon gagawin kong example yung sa akin guys. Okay. So, ang napili ko dito ay ito, 0.7. So, ilalagay ko lang dito, 0.7 times yung weight ko in pounds ay 121. 121. Yeah, 121 pounds or LBS. Calculate ko na. Equals. So, 84.7 grams yung kailangan ko na proteins araw-araw para mag-grow ako ng muscles at ma-preserve yung muscles ko. Para mas matulungan niya yung katawan ko mas mag-burn ng mas maraming calories in the long run. Guys, itong numbers na to, yung tatandaan ninyo, itong dalawang to. Ayan. Itong dalawang to. Ito. Itong 84 at 1,593 calories. 84 grams ng protein at itong 1,593. Yung dalawang yan, yung tatandaan nyo na numbers. Kasi guys,
ituturo ko na sa next episode natin na which is yun na yung episode 4 kung paano natin ita-track yung calories natin gamit yung MyFitnessPal na app. Wait, pakita ko na sa inyo guys. Ito. Ito ang MyFitnessPal na app. So basically, dito na natin ilalagay yung mga na-compute natin na calories para sa katawan natin. Yan. Medyo matagal siya mag-loading. Pero explain ko siya sa next na episode natin, yung podcast number 4 natin. Guys, disclaimer ko ulit bago magtapos yung video. Itong mga numbers na ginawa natin, lahat, as in lahat ng mga numbers or mga pinagsasabi ko dito guys, is for example lang, for educational purposes only. Okay?